Miss na ni Juliana si Kevin. Simula kanina nang pinatawag siya nito sa office ay hindi pa ito lumalabas. Busy to sa conference meeting. Mag 5 PM na nang lumabas si Kevin. Sa office nito, parang bad mood to. Hindi man lang siya sinulyapan ng tingin ng dumaan sa office niya. Dire-diretso to sa elevator. Ano naman kaya ang nangyari doon? Sinadya ni Kevin na hindi pansinin si Juliana nung dumaan siya sa office nito. Magpapamiss na muna siya sa dalaga. Natawa siya sa naisip niya na kalokohan. Hindi niya akalain na may natitirang kapilyuhan pa pala sa kanya. Masama ang loob ni Juliana na nagpe-prepare ng mga gamit niya pauwi. Padabog niyang pinapasok ng mga gamit niya sa bag. Pagkatapos siyang akitin ni Kevin sa office nito, hindi man lang siya pinansin ngayon. Kahit sumulyap wala. Nakakainis siya. Nagring ang cellphone niya. Tumatawag si Jack sa kanya. "Hi Pogs," bati niya sa kaibigan. "How is my gorgeous best friend? Asan ka?" tanong ni Jack sa kanya. "Office." "Treat mo naman ako ng dinner, miss na kita eh," paglalambing ni Jack sa kanya. "Okay, pick me up here. I'll wait for you," nakangiting sabi ni Juliana. Nasa coffee shop lang si Kevin sa harap lang ng office niya. Inaabangan niya si Julianang lumabas. Alam niya na masama ang loob nito sa hindi niya pagpansin. Gusto niya lang naman itong asarin. Plano niya nang ihati ito pauwi na pagbaba ng office nila. Maya-maya lumabas na ito ng building. Pero kasama nito si Jack na kaibigan niya. Nakakabay pa ito sa kanya. Masaya silang nagtatawanan. Nanigas ang bagang niya sa selos. Dali-dali siyang lumabas ng coffee shop para harangin ang mga to. "Where do you think you're going?" Nagulat si Juliana at Jack sa nagsalita sa likuran nila. Si Kevin yun. "Hey bro, nandito ka pala? Akala ko umuwi ka na. Dumaan ako sa office mo," bati ni Jack sa kanya. "Kaya nga nandito ka kasi wala na ako, hindi ba? Bantay sa lakay ka?" Sambit ni Kevin. Naguluhan si Jack sa sagot ni Kevin. "What are you talking about bro?" Pogs, let's go." Pag-interrupt ni Juliana, baka ano pang gawin ni Kevin kay Jack na walang kamalay-malay. "Okay Guaps, you wanna come with us bro? Magdi-dinner kami ni Juliana. Treat niya." "I can buy my own dinner," sagot ni Kevin. I smell something fishy." Nagsiselos ba to sa kanya? Sa isip ni Jack. This is fun. Gusto pa niya na asarin lalo si Kevin. Nag-holding hands siya kay Juliana na hindi man lang pumalag ang isa. Lagi naman nilang ginagawa yun. Nakita niya na nagngingit-ngit na sa galit si Kevin. Inihilig niya ang ulo ni Juliana sa dibdib niya. "You must be hungry. Let's go, Guaps." Yaya ni Jack kay Juliana. "Mauna na kami bro since ayaw mo namang sumama. Gutom na itong date ko eh." Tuwang-tuwa talaga si Jack sa ginagawa niya kay Kevin. Ganito pala ito magselos, parang papatay ng tao. Kaya nga pumasok na siya kaagad sa kotse, baka masampulan siya. Pinaharurot na kaagad ni Jack ang kotse. Ang lakas ng tawa niya. Tahimik lang si Juliana nakaupo sa passenger seat. "Explain, Guaps." "Explain what?" sagot ni Juliana. "Explain why is Kevin acting like that? Is there something going on between you and him?" Yumuko si Juliana. Nahihiya siyang umamin kay Jack. "He's my ex, the one I'm talking about." Pag-amin ni Juliana. "What? Yung college ex-BF mo? Yung first heartbreak mo kaya ka pumunta ng Paris?" "Yes." "Oh," maikling sagot ni Jack habang pinoprosesong revelasyon ni Juliana. "Napakaswerte naman talaga ng tukmol na yun. Nakalain mo ikaw palang naging girlfriend nun? Kaya pala patay na patay sa'yo." "Sorry Guaps, I didn't know na may nakaraan pala kay ni Kevin. Kung alam ko lang, hindi na sana kita pinagtrabaho doon. Kaya pala weird ang reaksyon niya nung nakita niya ang picture mo." "Now I understand." "Anong picture?" tanong ni Juliana. "Never mind," maikling sagot ni Jack. Kaibigan niya pa din naman si Kevin, ayaw niya nang ibuko ito. "Alam mo ba na fiancé niya si Cindy?" tanong ni Jack. "Yes." "So anong ginagawa mo? Masokista ka ba? Alam mo namang ikakasal na sila." "I still love him, Pogs. Alam mo naman ang kwento namin, hindi ba?" You want me to help you para magkabalikan kayo? Pagselosin natin si Kevin. Kunwari nililigawan kita." "Nakakahiya sa'yo, Pogs. Madadami ka pa sa amin."
Huwag kang mag-alala, Gwaps. Ako na nga ito nagpresenta. Kung sa iba, maniningil ako ng talent fee. Pero sa'yo, libre lang. Cindy and Lennon POV. Sinundo ni Lennon si Cindy sa school nito. Graduating na ito sa kursong fashion design. Hinihintay niya ito sa parking. Natatameme ang mga estudyanteng nakatingin sa kanya, nagbubulungan na parang kinikilig. Sanay na siya dyan. He can't blame the girls. Sobrang gwapo niya kasi. Napangiti na lang siya. Hi love, kinis niya sa cheeks si Cindy kapag dating nito. Don't call me love, wala tayong relasyon. Wala pa sa ngayon, sagot ni Lennon. Ayaw ko sa babaero, gusto ko katulad ni Kuya Kevin. Stick to one. Ouch, ikumpara ba naman ako sa sarili kong kapatid? I can give all the attention you want. Just love me back, Cindy. Biglang may dumaan na sexing estudyante na nagpa-cute kay Lennon. Nginitian din ito ni Lennon. See, kakasabi mo pa lang pero nanlalandi ka na dyan sa iba. Sinuntok niya ito sa dibdib. Natatawang hinuli ni Lennon ng kamay niya para tigilan ang pagsuntok niya. What can I do, love? Ang pogi nitong future boyfriend mo. You must be proud na ikaw ang gusto ko. Maraming gustong makuha ang matamis kong oo. Tinitigan siya nito ng puno ng pagmamahal. Bumaba ang ulo nitong nakmanghalikan siya sa labi. Natuliro si Cindy. Bigla siyang kumalas kay Lennon. Kunwari ring inis ni Cindy na namewang. Pero deep inside nakukitan siya sa sitwasyon nila. Gusto niya rin naman si Lennon. Pahirapan niya lang ito ng konti. Baka kasi lumaking ulo kapag nalaman na crush niya din ito. Ang pogi naman kasi talaga nito. Parang walang pinoproblema sa mundo. Easy go lucky lang ito. Graduating na rin ito sa kursong business management. Si Lynn POV. Maraming business ang family ni na Kevin at Lennon. Siya naman ay nag-iisang anak kaya spoiled siya sa magkapatid. Inaasahan ng papa niya na mapapangasawa niya si Kevin sa takdang panahon para sa merge ng businesses nila. Fiancé siya ni Kevin pero kuya lang ang turing niya dito. Ganon din naman si Kevin sa kanya. Little sister ang tingin nito sa kanya. Ewan, bakit hindi makita ng pamilya nila na walang romantic relationship na namamagitan sa kanilang dalawa? Si Lennon kasi ang gusto niya. Siguro kasi panganay si Kevin. Inaasahan nila na sa panganay siya dapat magpapakasal. Hindi niya na muna itatamang sitwasyon kung ready na siyang sagutin si Lennon. Saka niya sasabihin sa parents nila na si Lennon ang gusto niya ng pakasalan at hindi si Kevin. Kung tutuusin ay malaki ang kasalanan niya kay Kuya Kevin niya. Iniwan to ng girlfriend niya dahil nakita silang naghahalikan. Bata pa siya noon, malay ba niya? Pinagalitan siya ni Lennon nung time na yon. Hindi rin niya pinansin ni Kevin ng ilang buwan. Pagbabalik tanaw niya. Flashback 2 years ago. Kuya Kevin, sorry na. Hindi ko naman alam na may girlfriend ka. Gusto lang naman kitang asarin. Yan, spoiled brat ka kasi. Akala mo sa'yo nakaikot ang mundo. Sabat naman ni Lennon. Nagsasorry na nga hindi ba? Huwag kang ngang mangialam dyan. Inggit ka lang dahil hindi kita kinis. Bakit naman ako mainggit hindi naman kita gusto? Ang pangit mo. Sagot ni Lennon sa kanya. Pangit ka rin. Tama na yan, pag-awat ni Kevin sa kanilang dalawa. Para kayong mga bata, hindi kayo nakakatulong. Ang ingay-ingay niyo pa. Hindi naman siya masisisi ni Kevin. Fiancé nga kasi sila at bakit ito nag-girlfriend na hindi pinapaalam sa kanya? Di sana na pag-usapan nila. Hayaan ko na lang tadhana para masiyang dalawa ni Juliana. Malungkot nga sabi ni Kevin. Iyak, so baduy, sabay pa sila ni Lennon na sabi at nagtawanan. Sabing tama na lumayas nga kayong dalawa. Juliana, POV. It's been 3 days pero hindi pa rin nagpapakita si Kevin sa kanya. Style niya ba ito para mamiss ko siya? Hindi pumunta si Kevin sa office nila. May nasikasa daw ito sa ibang business nila. Hindi rin to tumawag sa kanya. Miss na miss niya na to. Ayaw niya namang maunang mag-chat dito. Hihintayin niya na lang na magkita sila dito sa office. Nagayo siya ng gamit niya nang biglang dumating si Kevin. Miss Jones, come to my office. Now. Sumunod siya dito. Close the door. Utos sa kanya. Nakaupo na ito sa swivel chair niya. Come here. Parang naging robot na siya. Sunod-sunuran sa utos ni Kevin. Lumapit siya dito. Did you miss me, babe? Napanghiwi siya. Siya ba o si Cindy ang na-miss nito? Hinawakan siya sa bewang at tinalik-halikan sa bandang puso niya. Tinatamaan na naman si Juliana ng kakatihan sa ginagawa ni Kevin. Inaakit siya nito. Nararamdaman mo bang nararamdaman ko, Juliana? Hinawakan nito ang kamay niya at nilagay sa gitnang bahagi nito. Can you free him? Unzip me, babe, please.
Ginawa naman ni Juliana ang utos ni Kevin. Can you make me happy? Tinignan niya si Kevin sa mata. Nagsusumamo to, lumuhod siya para makapwesto ng maayos. Napaungol to ng malakas. Oh Juliana, ang galing mo. Pinagpatuloy ni Juliana ang pagpapaligaya kay Kevin. I can't take it any longer. Tinayo siya nito at doon pinagpatuloy ang pantasya. Nagpakasaya sila ni Kevin ng buong magdamag. Jack POV. Guwaps, gising na. Daan ako dyan. Malapit lang ako sa bahay niyo. Please tell tita, dyan ako magbe-breakfast. Tinawagan siya ni Jack. Ang dami na nasabi nito at wala siyang naintindihan kahit isa. 5 a.m. pa lang ng umaga. Ano ba? Istorbo ka? Bakit ang aga-aga mo nang bubwisit? Open the gate. Andito na ako. Buwisit ka talaga. Galit na tumayo si Juliana para pagbuksan ng gate si Jack. What's for breakfast? Syempre wala. Ang aga mo eh. Tulog po yung mga tao dito. Kape na lang guwaps, please. Buwisit na to. Inutusan pa ako. Pumunta siya ng kitchen at nagtimpla ng kape. Ba't bang aga mo? May tinakasan lang. Nasa bar ito kagabi. May naka one night stand ito tinakasan niya habang tulog pa ang babae. Malapit lang yun sa bahay ni Juliana kaya dito na siya dumiretso. Ang manyak mo talaga. I'm just enjoying my singlehood. Unlike you and Kevin, ang boring ng life nyo. Napangiti si Juliana. Kung alam lang nito kung gaano sila kainit ni Kevin sa kama ay baka mainggit ito. Punta ka ba sa office? Ihatid na kita. Huwag ka na magdala ng sasakyan. Sunduin din na rin kita mamaya. Bayad ko sa pambubwisit ko sa iyo ngayon. Nakangising sabi nito. Patulog naman sa kwarto mo, Guwaps. Napagod ako sa bakbakan ko kagabi. Gisingin mo na lang ako kapag aalis na tayo. Buwisit na to, aagawan pa ako ng kama. Hinatid siya ni Jack sa office. Na-late pa siya kasi ang tagal ni Jack gisingin. Late tuloy siya ng 30 minutes. Pagpasok niya ng office, nandun si Kevin sa office niya. Naghihintay sa kanya. You're late. Timbagang nasabi ni Kevin, nakatingin to sa kamay ni Jack na nakakbay sa kanya. Sorry bro, my fault. Ang tagal ko kasing magising. Doon ako natulog kina Juliana. Sabay kindat sa dalaga. Tinignan ni Juliana si Jack na masama. Buwisit na to, pinapahamak na naman ako sa isip niya. Itatama niya na sanang sinabi ni Jack nang bigla na silang tinalikuran ni Kevin. Pabagsak ni sinra ang pinto. Gago ka talaga, pinahamak mo na naman ako. Let him go ups, para makaganti ka naman lang sa ginawa niya sa'yo dati. Nilapit pa ni Jack ang mukha nito sa kanya. Kunwaring hahalikan, alam kasi ni Jack na tinitingnan sila ni Kevin mula sa office nito. I'll go ahead, Guaps. Baka magdanak pa ng dugo dito. I'll pick you up later after your work. Paalis na si Jack nang bigla namang dumating si Cindy. Nagbeso si Jack dito at nagpaalam na ding aalis. Pumasok na si Cindy sa office ni Kevin. Kuya, I want to tell you something. Gusto ko nang sagutin si Lennon. No, biglang sagot ni Kevin. Why? Nagtatakang tanong ni Cindy. Bakit galit ka? Kakarating ko lang ah. Nakita mo yung babae dyan sa labas? Tinuro ni Kevin si Juliana. Silang nakakita sa labas. Hindi silang nakikita sa loob ng office niya. That girl is my ex-girlfriend na iniwan ako dahil sa pagkabrat mo. Oh, sagot ni Cindy. You mean she is Juliana the model? No wonder she's so beautiful and elegant. Magkakasundo kami ni Juliana. Pareho kaming maganda. Sagot ni Cindy. Pangalawang beses niya palang itong na-meet. Hindi naman kasi niya nakita ang mukha nito noong hinalikan niya si Kevin sa court noon. So, ano namang kinalaman ng love life namin ni Lennon sa inyo? Ayaw mo nun, bumalik na siya, pinagtagpo kayo ulit ng tadhana. It's not that simple. Ang akala niya totoong fiancé kita at nililigawan din siya ni Jack na kaibigan ko. Oh, ang gulo ng love life mo, kuya. Natatawang sabi nito. Dahil yun sa kagagawan mo, sumimangot siya. Sorry na, matagal na ako nag-sorry, hindi ba? Pero hindi ka pa nakakabawi sa kasalanan mo. So what do you want me to do? I want you to pretend that we are really fiancé to make her jealous. That's why hindi mo pwedeng sagutin si Lennon sa ngayon. Yan ang bayad mo sa pagsira mo ng relasyon ko. I will not take full responsibility of it. Malay ko bang nag-girlfriend ka while we're engaged to be married? Fake engagement, paglilinaw na Kevin. Hay, sige na nga, I'll help you, but after this problem, sasagutin ko na si Lennon. Bahala kayo sa buhay nyo, kahit na magtumbling pa kayo.
Lumabas na si Cindy and Kevin sa office na sobrang sweet. Nakakabay si Kevin dito. Nginitian siya ni Cindy, nahiyang ngumiti din siya dito. Kung hindi lang to fiancé ni Kevin ay malamang magiging magkaibigan sila ni Cindy. Mukhang mabait ang dalaga. Hinatid lang ni Kevin si Cindy sa elevator. At bumalik din sa office niya na hindi na naman siya pinansin. Napabuntong hininga na lang siya. Kinabukasan hindi na naman pumunta si Kevin sa office nila. Tinutulungan kasi nito si Lennon para ito na humawak na ibang businesses nila. Gagraduate niya ito next year. Kaya gusto ng papa nila na turuan na ito ni Kevin at ire-ready na sa business world. Nakita niya nang dumating si Cindy sa office nila. Lumapit ito sa kanya. Hi Juliana, malaki ang ngiti nitong inalay sa kanya. Hi Cindy, wala si Sir Kevin ngayon. Nahihiyang sagot niya. I know, wala din si Lennon kasi. Busy silang dalawa. I'm so bored. Can we have lunch together? Ah, sure. Let me fix my things first. Yay! Sagot ni Cindy. You know what? Fun mo ko. I went to Paris to may fashion show kayo and nakita kita doon. Ang galing-galing mo. Patalon-talon pa to. Parang batang bigyan ng chocolate si Cindy. Childish nga to. Kaya mo din yung gusto mo. Pagiging model at maganda, sexy ka rin eh. Parehas tayo, sabi ni Cindy. Magkakasundo tayo, Juliana. Let's go. Nang angkla pa si Cindy sa kanya na parang mag-best friend talaga sila. Nag-lunch na sila sa favorite restaurant nila. Designer bags, shoes at iba pang mamahaling girl stuff ang topic nila. You know what? From now on, ikaw ng best friend ko. Boring kasing kasama ni Kevin at ni Jack. Puro negosyong pinag-usapan nila. Let's go shopping sometime. Malaking ngiti ang binigay ni Cindy sa kanya. Nagigilty si Juliana. Ang bait-bait ni Cindy sa kanya. Di nito alam na third party siya sa kanilang relasyon ni Kevin. Kabit siya kumbaga. Sorry Cindy, sobrang mahal ko lang talaga si Kevin. Mag-iipon lang ako ng lakas ng loob at iiwan ko na siya sa'yo. Ayaw ko makasakit ng tao, lalo na ikaw Cindy. Sabi niya sa sarili. Bumalik na si Cindy at Juliana sa office na nagtatawanan. Hindi nila alam na nandun na pala si Kevin. Pumasok si Cindy sa office ni Kevin. Matagal ito doon na 1 hour saka nagpaalam na kasabay doon. Nang dumating sa babae saktong pasakay na si Juliana sa taxi. Tinawag niya ito pero hindi siya narinig. Kinuha ang cellphone at tinext si Juliana. Sorry babe, I still love you. Napahikbi si Juliana sa nabasang text galing kay Kevin. Nakasakay na siya ng taxi. Buti na lang at hindi siya naabutan nito. Narinig niya tinawag nitong pangalan niya pero hindi na siya nilingon nito. Bakit kasi naniwala pa siya kay Jack na wag magdala ng kotse? Buti na lang may taxi na kaagad paglabas niya ng office. Umiiyak siya sa taxi habang nagbabiyahe pa uwi sa bahay nila. Ang sakit-sakit ng ginawa ni Kevin sa kanya. Hindi siya makakapayag na gagamitin ulit nito. Ayaw niya na maging kabit. Kung dati na paniwala siya nitong mahal siya, ngayon ay ayaw niya nang mangyari yon. Magra-resign na lang siya sa work niya. Babalik na lang siya ng Paris ulit. Dumating si Juliana sa bahay nilang malungkot ang muka at mugto ang mga mata. What happened anak? Tanong ng mommy niya sa kanya. Nothing mom, masakit lang ang ulo ko. Umiyak ka ba? Bakit namumugto ang mata mo at ang putla-putla mo? No mom. Dahil sa pagod lang siguro, pagsisinungaling niya. Napahawak si Juliana sa ulo niya, parang umiikot ang paligid sa paningin niya. Napahawak bigla sa sofa at baka matumba siya. Hindi niya na sinabi sa mommy niya ang nararamdaman niya at baka mag-alala itong lalo. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na magpapakapagod sa work, hindi ba? Kung hindi mo na kaya mag-resign ka na. Sige, magpahinga ka na sa itaas. Dadalang kita dyan ng gamot. Kinabukasan maagang pumunta si Kevin sa office para kausapin si Juliana. Wala pa ito. 1 hour had passed pero hindi pa rin ito dumarating. Baka late lang sa isip niya. Mag-check na muna siya ng email while waiting for Juliana. Inopen yung laptop niya at may nakitang message from Juliana. Resignation letter. What the hell, Juliana? Tinawagan niya ito. Hindi siya sinasagot, dali-dali siyang lumabas ng office. Pupuntahan niya ito sa bahay nila. Jones Residence. Ma'am, may naghahanap po kay Ma'am Juliana. Si Kevin daw po. Nagulat ang mommy ni Juliana kung sinong bisita. Don't call Juliana, ako nang haharap. Sabi ng mommy ni Juliana sa katulong. Doon sa garden mo siya paputulin. Doon niya kakausapin si Kevin para hindi to makita ni Juliana sakaling bumabato. Ayaw niya na makita ni Juliana nandito si Kevin. Good morning po tita. What are you doing here Kevin? Nalilisik ang mga matang nakatingin kay Kevin.
I just want to talk to Juliana. Maamong sagot nito. Why? Nag-resign po kasi siya sa work ngayon. What resign? What work? She works as my secretary po. Ha? Hindi alam ng mommy ni Juliana na kay Kevin to nag-work. Kaya pala umuwing umiiyak ang anak ko kagabi. Sabi niya pagod lang daw siya. What did you do this time, Kevin? Sinaktan mo na naman ba siya? Naluluhang tanong ng ginang. No, tita. I love your daughter so much. There's just some misunderstanding. I will explain to her if you let me talk to her. No, Kevin. Hindi mo na siya pwedeng kausapin. Umiyak na sabi ng mommy niya. Kung alam ko lang na nasayo siya nag-work at matagal ko na siyang pinatigil. I don't care kung ikaw ang pinakamayaman dito sa mundo. Nag-iisa lang ang anak ko at ayaw ko siyang mawala sa amin, Kevin. Baka hindi niya kayanin at magtangkang magpakamatay ulit. What did you say, tita? Juliana tried to commit suicide? Yes, at dahil yun sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Umiiyak na sabi ni Mommy Juliana. Ayaw ko nang maulit yun, Kevin, kaya tigilan mo ng anak ko. Maawa ka. Humihikbing pakiusap ng Mommy ni Juliana. Umalis ka na, Kevin, bago ka pa makita ang anak ko. And please lang, huwag mo na siyang guluhin. Maawa ka sa anak ko. Labag man sa kalooban ni Kevin, lumabas ito ng bahay. Hindi niya alam ang gagawin. Anong ginawa niya kay Juliana? Sa sobrang pagmamahal niya dito ay siya rin ang dahilan ng pagkasira nito. Tumutulo ang luha niya. Ayaw niya nang mawala si Juliana sa buhay niya pero ayaw niya ring masira ang buhay nito dahil sa kanya. Juliana, umiiyak na sambit niya. What have I done? Walang kaalam-alam si Juliana na galing si Kevin sa bahay nila. Masamang pakiramdam niya kaya late na siyang nagising. Pumasok ang mommy niya sa kwarto niya, lumapit ito sa kanya. Nakahiga pa rin siya sa kama, umupo ang mommy niya sa tabi niya. Wala ka bang pasok anak? Nagkunwari ang mommy niya nang walang alam. No ma'am, nag-resign na ako. I might go back to Paris ma'am. Okay anak, if that's what you want. Hinimas-himas itong buhok niya na parang naiiyak. Nagulat siya. Hindi siya pinigilan ng mommy niya sa desisyon niya na umalis ng bansa. Sa bagay okay na rin yon para wala nang maraming diskusyon. Aalis siya as soon as possible. It's been a week since nag-resign si Juliana. Hindi pa rin sila nagkakausap. Hindi niya naman kasi alam ang sasabihin sa dalaga. Hindi niya akalain na sobrang naranasang sakit ni Juliana sa piling niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng mga kaibigan. Yayayain niya mga itong uminom. Magpapakalasing siya sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Nauna na siya sa bar. Sabi na dumating si Jack, Mark at Ismael. What happened bro? Tanong ni Mark sa kanya, hindi sumagot si Kevin. Tinignan lang na masama ni Jack na dumating. Galit din na nakatitig si Jack sa kanya. What did you do this time, Kevin? Bakit umalis na naman si Juliana? Nagulat si Kevin. What do you mean? Bumalik na si Juliana sa Paris. What did you do? I don't know man. Gulong-gulo na ang isip niya. Iniwan na naman siya sa pangalawang pagkakataon. Ang sakit na ng dibdib niya. Parang hindi niya nakakayanin. Umiiyak siya sa harap ng kaibigan niya. It's your fault, Kevin. Wala nang ginawa si Juliana kung hindi mahalin ka ng todo. Sinayang mo na naman ang pagkakataon mo. Bakit kailangan pong pang lumapit sa kanya kung ikakasal ka na sa iba? Dapat hinayaan mo na lang siya. Sabi ni Ismael sa kanya. There's nothing going on with me and Cindy. Si Lennon ang gusto ni Cindy at hindi ako. What? Magkakasabay pa ang tatlo. Dapat sinabi ko na sa kanya noon pa na walang namamagitan sa amin ni Cindy. Para hindi na siya nag-alinlangan sa akin. Kaya lang nakita kong masaya na rin siya kay Jack. Tinignan si Jack ng masama. No man, there's nothing going on with me and Juliana. Best friend lang talaga kami, sambit ni Jack. Biglang naguluhan na naman si Kevin. What the hell, Jack? Bakit ganun mo kontratuhin si Juliana? Para kayong may relasyon. Sa ganun talaga kami simula pagkabata. Ako din na nag-offer sa kanya na pagselosin ka. Kasi nakita ko nasasaktan na siyang makita kayong masaya ni Cindy. You bastard, Jack! Tumayo si Kevin para suntukin sana si Jack. Pinigilan to ni Mark at Ismael. Stop it man! Pag-awat ni Mark at Ismael kay Kevin para hindi sila makapag-abot ni Jack. Lasing na rin ito kaya wala na siya sa tamang wisyo. Huwag mo isisi sa akin lahat, Kevin. Ikaw ang gumawa nito. Tinulungan ko lang si Juliana, galit na sabi ni Jack. Napayo kung umiiyak na lang ulit si Kevin. Sa Paris, sinundo ni Ami si Juliana sa airport. Welcome back, Juliana. Masayang bati nito sa pinsan. Sinalubong to ng yakap at halik. I miss you, pinsan. How are you? I'm okay, ate. Mahinang sagot ni Juliana. She's not feeling well. Plus pa yung travel hours na sobrang haba.
Inikot-ikot ang paningin sa loob ng airport. Eto na naman siya, bumalik na naman sa Paris. Ito ang takbuhan niya tuwing may heartache siya. Paris is city of love. Pero bakit siya city of broken-hearted? Iginiya na siya ni Ate Ami sa parking kung saan ang kotse nito. Nakatanaw lang siya sa labas ng bintana ng kotse habang pauwi sa apartment ni Ate Ami. Juliana, mag-start ka na raw next week. Tumawag na si boss sa akin at madaming offer ang agency natin. Ang gustong i-renew ang contract mo ng makeup company. They have been waiting for your return. Pamabasag ni Ate Ami ng katahimikan. Okay ate, walang gana niya na sagot. Napansin ni Ate Ami na tahimik siya. Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? May nararamdaman ka ba? Wala naman ate, parang nahihilo lang ako at nasusuka. Magpa-check up ka kaya? It's nothing ate, baka jet lag lang ito. Okay, take a rest. Pagdating natin sa apartment, nag-unpack si Juliana ng mga gamit niya saka nagpahinga na pagdating nila sa apartment. Matutulog siya buong araw. Bukas pinagre-report siya ng boss nila sa modeling agency. Dapat maganda siya bukas. Hey Juliana darling, how are you? Bati ni Diana sa kanya sabay beses sa magkabilang pisngi. Halatang masaya ito sa pagbabalik niya, itong may-ari ng talent agency. Binabae ito, ang gandang trans ni Diana. Papasa din ito bilang model kung gugustuhin ito. Matangkad, sexy at maganda. Sa mga hindi nakakakilala dito ay magpapakama lang talaga siya na tunay na babae. Ang nagagawa ng pera nga talaga. I'm good boss, I'm here for work again, sagot niya. Good decision, I've been waiting for you to come back. There are so many companies that wants your service. Let's make money baby. Nakangiting saan ni Diana sa kanya, inakbayan siya nito at naglalakad patungo sa office ni Boss Diana. Let me call some important people. I will prepare your contract. Come back to me a day after tomorrow to sign it. For now, you may go home and rest. You look so stressed, girl. Are you sick? I'm okay, boss. Maybe because of long travel from Philippines to Paris. Okay then, go home and take a rest. I'll call you as soon as possible. Pangtataboy ni Boss Diana sa kanya. Hindi lang masabi ni Juliana kay Diana pero hilong-hilo siya. Gusto niya nang matumba. At naduduwal din siya. Hindi kaya. No, hindi pwedeng mangyaring buntis siya ngayon. Nakabalik na siya sa work. Dumaan siya ng klinik para magpa-check up. Hindi na muna siya umuwi tulad ng utos ng boss niya. Ate Ami, naiyak na tumawag si Juliana kay Ate Ami niya. What? What happened to you? Nag-aalalang tanong ni Ami. I'm pregnant. Shit, Juliana, paano ngayon to? Hindi dapat malaman ni Kevin na buntis ako ate. Ayokong ako ang may dahilan na makasira sa relasyon nila ni Cindy. Napakabait ni Cindy sa akin. Hindi kaya nakonsensya kung sirain sila. So magpapakamartir ka na naman? Magiging disgrasyada ka? Kailangan niya ng malaman para mapanagutan niyang magiging anak niyo ni Juliana. No ate, tama na ganito na lang kami. Hindi niya naman talaga ako mahal. Napatunayan ko yan nung nandun ako sa Pilipinas. Pinaglaruan niya lang ako. Shh, okay, stop crying. Naawa na si Ate Ami sa kanila. What do you have in mind? Itatago kong baby ko dito sa Paris. Ikaw, si Mami at Daddy lang dapat na makaalam. Humihikping sabi niya. Another problem is Boss Diana. Kakarating mo pa lang. Paano yun buntis ka pala? Nag-aalala lang sabi ni Ate Ami. I'll call Boss Diana to inform her. Siya nang bahala sa mga kontrata. Tutal hindi pa naman ako nakapirma. Pagdating ni Juliana sa apartment ay tumawag siya kay Boss Diana. What did you just say, Juliana? Pasigaw na tanong nito. Yes, boss, I'm pregnant. Naiyak na paliwanag niya sa boss niya. Oh, this is a big problem. Nanahimik to sandali. Those companies wanted you so much. Let me call them first and I'll get back to you. Don't worry too much, girl. I will help you. Wait for me. I will visit you in your apartment. Napakabait ni Boss Diana sa kanya kaya nagpapasalamat siya dito siya napadpad sa Paris kahit paano may support system siya. Nakaupo lang si Juliana sa sofa habang nanonood ng TV pero wala naman sa wisyo niya kung anong palabas. Walang Ate Ami niya, may photoshoot. Nag-iisa lang siya sa apartment. Tumayo siya nang narinig ang doorbell nila at baka si Diana na to. Good news girl, bunga ni Diana nung binuksan niya ang pinto. Malaki ang ngiti nitong hinalikan siya. Nagkakwento to habang papunta sila sa sofa para umupo. Those companies still want your service as their model. I told them that you're pregnant pero wala daw silang pakialam. We'll work on the project habang hindi pa malaki ang tiyan mo. Hindi pa naman yan halata. And yung ibang pictures ay mukha mo lang naman ang kailangan since it's makeup company. We can still make money while you're pregnant. Nakangising sabi nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Thanks for supporting me, boss. I need work especially since I'm pregnant right now.
This baby has no daddy. I don't want to let him know that I'm carrying his child. He's soon to be married to another girl. Humihikbi ang kwento niya kay Donna. Oh, naiyak na rin si Diana sa kwento niya. Don't worry girl, we'll get through this. You're an asset to my company. Hindi kita pwedeng pabayaan. Ano kayang mangyayari ngayong buntis si Juliana? Hanggang kailan niya ito may tatago kay Kevin? Malaman kaya to ng binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.